Mga Kairos, grabe, isang matinding isyu na naman ang gumugulantang ngayon sa mundo ng social media, lalo na sa mga solid supporters ng EDSI. Isang nakakakilabot na usapan ang biglang kumalat, may isang tao raw na umaangkin na siya ang nagpasikat sa tambalang Edo at VNC. Oo, narinig nyo yan, at hindi lang basta netizen ang nagsasabi, kundi may pahayag daw na ikinagulat ng marami. Kaya naman ngayon, maraming fans ang nagtatanong, ano ba talaga ang totoo? Sino ba ang tunay na nagdala sa EDSI sa spotlight? Sa totoo lang mga Kairos, kung babalikan natin ang journey ng EDSI, hindi ito basta sumikat overnight. Daan ito sa mahabang proseso, mula sa simpleng pagsasama, pagbuo ng kwento, hanggang sa pag-capture ng puso ng mga tao. At dito pumapasok ang isang mahalagang pangalan na hindi pwedeng mawala sa usapan, si Kalinga Prab. Siya ang isa sa mga unang naniwala, siya ang nagbigay ng platform, at higit sa lahat, siya ang naging gabay sa direksyon ng tambalan. Dahil sa lakas ng community ng Kalinga, mas lalong lumawak ang reach ng EDSI. Hindi lang sila basta napanood, sila ay minahal, sinuportahan, at tinutukan araw-araw ng libo-libong viewers. Ang bawat eksena, bawat kwento, at bawat kilig moment ay naging bahagi ng buhay ng kanilang fans. Kaya naman ngayon, hindi maiwasan ng marami na mag-react sa lumalabas na pahayag na may ibang umaangkin sa tagumpay na ito. Pero teka lang mga Kairos, dito na nagsisimula ang mas lalong umiinit na tanong, bakit ngayon lang lumabas ang ganitong klaseng claim? May kinalaman ba ito sa mga pagbabago sa likod ng kamera? May mga nangyari ba na hindi alam ng publiko? At higit sa lahat, ito ba ay simpleng opinyon lang o may malalim na dahilan? Marami tuloy ang nagsasabi na parang may mali sa kwento. Dahil kung titignan mo ang buong larawan, hindi lang isang tao ang bumuo sa EDSI, isa itong kombinasyon ng effort, suporta, at tamang pagkakataon. Pero sa lahat ng iyon, sino nga ba ang may pinakamalaking ambag? Sa ngayon, hati ang opinyon ng netizens. May ilan na naniniwala sa bagong claim, pero mas marami ang nagtatanggol sa pinanggalingan ng EDSI, ang platform at community na unang nagbigay sa kanila ng liwanag. At dito nagiging mas interesting ang issue, dahil hindi lang ito tungkol sa kung sino ang nagpasikat, kundi kung sino ang tunay na may kredito sa tagumpay na tinatamasa ngayon. Kaya mga Kairos, huwag kayong aalis, dahil sa mga susunod na segment, isa-isahin natin ang mga detalye, ang mga pahayag, at ang mga reaksyon ng netizens na siguradong magpapainit palalo sa isyung ito. Mga Kairos, habang mas umiinit ang usapan tungkol sa EDSI, mas dumarami rin ang lumalabas na kuro-kuro at reaksyon mula sa netizens. At dito na talaga nagsimula ang mas malalim na diskusyon, dahil ayon sa ilan, may lumutang na pahayag na nagsasabing may isang personalidad na tila inaangkin ang malaking papel sa pagsikat ng tambalang Edo at VNC. Hindi man klaro sa lahat kung ano ang buong konteksto ng sinabi, sapat na iyon para magdulot ng matinding reaksyon mula sa fans. Maraming supporters ang agad napatanong, bakit parang may nagre-rewrite ng history? Para sa kanila, malinaw kung saan nagsimula ang EDSI. Nandoon ang mga unang videos, ang paghubog sa kwento, at ang unti-unting pagbuo ng koneksyon sa audience. Hindi ito isang biglaang pagsabog ng kasikatan, kundi isang prosesong pinaghirapan at tinutukan. At dito lalo pang binigyang diin ng ilang netizens ang papel ng Kalinga community. Ayon sa kanila, hindi lang simpleng exposure ang naibigay nito, kundi isang matibay na pundasyon kung saan lumago ang EDSI. Ang bawat upload, bawat eksena, at bawat emosyonal na kwento ay may kasamang suporta mula sa libo-libong viewers na araw-araw ay nakaabang. Kaya naman para sa kanila, hindi madaling burahin o baliwalain ang ganitong klaseng kontribusyon. Pero hindi rin natin may kakaila mga Kairos, na sa likod ng bawat matagumpay na tandem, may iba't ibang taong naging bahagi ng kanilang journey. May mga tumulong, may nagbigay ng ideya, at may nagambag sa paghubog ng kanilang imahe. Kaya ang tanong ngayon, hanggang saan ang hangganan ng tulong at pagpapasikat? Kailan masasabi na ang isang tao ay naging bahagi lang, at kailan masasabi na siya talaga ang nagdala sa tagumpay? Habang tumatagal, mas nagiging emosyonal ang usapan. May mga fans na tila nasasaktan, lalo na kung pakiramdam nila ay nababalewala ang pinagmulan ng EDSI. Para sa kanila, hindi lang ito simpleng issue, ito ay tungkol sa pagkilala sa totoong pinagdaanan ng tambalan. At dahil dito, may ilan ding nagsasabi na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit lumabas ang ganitong pahayag. Posible bang may hindi pagkakaunawaan sa likod ng kamera? May mga nangyari ba na hindi alam ng publiko?
O isa lang itong interpretasyon na lumaki dahil sa social media? Sa puntong ito mga ka-Earths, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kwento. Habang patuloy ang paglabas ng iba't ibang opinyon, mas lalo pang lumalalim ang misteryo sa likod ng isyong ito. At sa susunod na segment, titingnan natin ang mas matitinding reaksyon ng netizens at kung paano nila ipinagtatanggol ang kanilang paniniwala kung sino nga ba ang tunay na nagpasikat sa EDSI. Mga ka-Earths, habang lalong umiinit ang diskusyon, mas ilinaw ang isang bagay sa paningin ng maraming fans, ang direksyon at pundasyon ng EDSI ay hindi basta-basta nabuo, kundi may isang taong matagal nang gumagabay sa likod ng kamera. At para sa karamihan, iisa ang tinuturo nilang pangalan, si Kailangap Rab. Kung titignan natin ang kabuoang takbo ng EDSI, makikita mo na hindi lang ito simpleng tambalan na basta pinagsama. May kwento, may emosyon, at higit sa lahat, may malinaw na direksyon. At ang ganitong klaseng execution ay hindi nangyayari nang walang isang malakas na vision mula sa taong nasa likod nito. Dito pumapasok ang papel ng isang direktor, isang taong hindi lang basta nag-uutos, kundi nagbuo ng konsepto, naghubog ng imahe, at naglatag ng daan para sa tagumpay. Maraming netizens ang nagsasabi na kung wala ang ganitong klaseng gabay, posibleng hindi ganito kalakas ang impact ng EDSI sa publiko. Dahil sa ilalim ng isang solid na sistema, mas naging maayos ang daloy ng kanilang content, mula sa kilig moments hanggang sa mga emosyonal na eksena na talagang tumatak sa puso ng viewers. Hindi rin may kakaila na kasabay ng paglakas ng EDSI ay ang pagdating ng mas malalaking oportunidad, mga supporters, collaborations, at mga pagkakataong lalong nagpalawak sa kanilang reach. Pero ayon sa ilan, ang mga ito ay bunga na lamang ng naunang pundasyon na naitayo na. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang mas malalaking exposure, nandyan na ang direksyon, ang konsepto, at ang audience na handang sumuporta. Kaya naman ngayon, habang may lumalabas na iba't ibang claim tungkol sa kung sino ang nagpasikat, maraming fans ang bumabalik sa pinagmulan. Para sa kanila, hindi lang dapat tingnan kung sino ang nakita sa huli, kundi kung sino ang unang naglatag ng daan. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong tumitibay ang paniniwala ng supporters na ang tagumpay ng EDSI ay hindi aksidente. Ito ay produkto ng tamang gabay, tamang timing, at isang matibay na komunidad na naniwala mula sa simula. Pero mga ka-Earths, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Dahil sa susunod na segment, mas lalong iinit ang usapan, dahil ilalabas natin ang ilan sa pinakamalalakas na reaksyon ng netizens, at kung paano nila ipinaglalaban kung sino nga ba ang tunay na may pinakamalaking ambag sa EDSI. Mga ka-Earths, dito na tayo sa pinakamaingay na bahagi ng isyu, ang reaksyon ng netizens. Dahil habang patuloy ang usapan kung sino nga ba ang may pinakamalaking ambag sa pagsikat ng EDSI, hindi na napigilan ng fans ang maglabas ng kani-kanilang saloobin. At dito na talaga nagkaroon ng malinaw na hati ng opinyon. Sa social media, sunod-sunod ang komento ng mga supporters na nagsasabing hindi raw dapat basta-basta inaangkin ang tagumpay ng isang tambalan. Ayon sa ilan, malinaw daw sa timeline kung saan nagsimula ang EDSI at kung sino ang nagbigay ng unang platform na nagdala sa kanila sa mas malaking audience. Para sa kanila, hindi lang ito usapin ng kung sino ang present ngayon, kundi kung sino ang unang naniwala at naglatag ng direksyon. May mga netizens pa nga na nagsasabi na madaling makita ang pagbabago sa takbo ng isang tandem kapag iba na ang humahawak. Mula sa style ng content, daloy ng kwento, hanggang sa emosyon na ipinapakita, lahat daw ito ay may epekto kung sino ang nasa likod ng production. Kaya para sa kanila, hindi pwedeng ihiwalay ang identity ng EDSI sa taong naghubog nito mula sa simula. Pero syempre mga ka-Earths, hindi rin nawawala ang mga nagsasabi na maraming tao ang pwedeng maging bahagi ng isang tagumpay. May ilan na naniniwala na bawat isa ay may ambag, may nagpasimula, may tumulong magpalago, at may nagbigay ng ibang perspective. Kaya ang tanong ngayon, paano ba talaga dapat sukatin ang pagpapasikat? Sa simula ba ito, sa peak, o sa kabuuan ng journey? Habang lumalalim ang diskusyon, mas nagiging emosyonal ang fans. Dahil para sa kanila, hindi lang ito simpleng debate, ito ay tungkol sa respeto sa pinanggalingan at pagkilala sa totoong kontribusyon ng bawat isa. May mga komento na nagsasabing dapat maging maingat sa mga pahayag, lalo na kung ito ay pwedeng magdulot ng maling impresyon sa mga taong sumusubaybay. At dito na natin makikita kung gaano kalakas ang impact ng EDSI sa kanilang community. Dahil hindi lang sila basta nanonood, sila ay invested, sila ay may pakialam,
at handa silang ipaglaban ang kanilang paniniwala kung sino ang tunay na nagdala sa tambalan sa kung nasaan ito ngayon. Sa puntong ito mga Kairos, isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang laban ng opinyon. At sa final segment, ay lalatag natin ang pinakabuod ng lahat, ang tanong na gustong sagutin ng lahat, sino nga ba talaga ang tunay na nagpasikat sa EDSA? At ano ang dapat paniwalaan ng publiko? Huwag kayong aalis. Mga Kairos, dumating na tayo sa pinakaimportanteng bahagi ng usapan, ang pagbubuo ng katotohanan sa gitna ng lahat ng ingay, opinyon, at emosyon. Sa dami ng lumabas na pahayag, haka-haka, at reaksyon ng netizens, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik, sino nga ba talaga ang tunay na nagpasikat sa EDSA? Kung pagbabasehan natin ang kabuuang journey, hindi may kakailan na maraming tao ang naging bahagi ng kanilang pag-angat. May mga tumulong, may nagbigay ng exposure, at may nagambag sa iba't ibang aspeto ng kanilang growth. Pero kung titignan natin ang pundasyon, ang simula kung saan nabuo ang konsepto, ang direksyon, at ang koneksyon sa audience, doon mas nagiging malinaw ang sagot para sa maraming fans. Para sa karamihan ng supporters, ang tagumpay ng EDSA ay hindi lang basta resulta ng pagkakataon. Ito ay produkto ng maingat na paghubog, tamang storytelling, at isang malakas na platform na unang nagbigay sa kanila ng liwanag. At sa puntong ito, maraming netizens ang bumabalik sa isang pangalan na matagal nang iniuugnay sa likod ng tagumpay na ito, ang taong naglatag ng daan bago pa man dumating ang mas malalaking oportunidad. Ngunit mga Kairos, mahalagang tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat kung sino ang nagpasikat, kundi kung paano ito pinanatili at pinalago. Dahil sa dulo ng lahat, ang EDSA ay naging matagumpay hindi lang dahil sa iisang tao, kundi dahil sa kombinasyon ng tamang gabay, dedikasyon nina Edo at VNC, at higit sa lahat, ang walang sawang suporta ng kanilang community. Kaya imbes na magturo kung sino ang tama o mali, mas magandang tanungin, ano ang mas mahalaga? Ang pag-aangkin ng kredito, o ang pagpapatuloy ng magandang kwento na minahal ng maraming tao? Sa huli, ang tunay na huhusga ay hindi iisang tao, kundi ang publiko, ang fans na sumubaybay mula simula hanggang ngayon. Dahil sila ang nakakita ng buong kwento, sila ang naka-experience ng bawat emosyon, at sila rin ang magdedesisyon kung sino ang tunay na nagbigay liwanag sa EDSA. Mga Kairos, kayo, ano sa tingin nyo? Sino ang tunay na nagpasikat sa EDSA? Ay comment nyo ang inyong opinyon, at huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang ating page para sa mas marami pang mainit na usapan at viral na kwento. Hanggang sa susunod, ito si Kairos, nagpapaalala, sa likod ng bawat isyu, hanapin natin ang buong kwento.